Gusto ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon na blacklisted for life ang mga contractor na mapatutunayang may ghost project o substandard na proyekto. At sa Senado naman, hindi lang mga ghost project ang sinilip, kundi pati ang pamumuhay ng ilang opisyal ng DPWH. Saksi, si Ian Crew. Aminado si Engineer Henry Alcantara, may kapabayaan siya nang magtiwala sa pirma ng mga tauhan niya bilang hepe ng 1st Engineering District ng Bulacan. Naka-preventive suspension si Alcantara ngayon sa gitna ng alegasyon na may ghost flood control projects sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon kay Alcantara, pumirma rin siya sa mga kontrata at proyekto dahil nagtiwala sa pirma ng kanyang mga tauhan. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Diba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago nilipat sa Region 4A nitong Hunyo. Nang marinig ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpa-audit siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan, sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. Doon nalaman na may mga problema nga, kaya nag-report daw agad sila kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isang kauupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Isa sa pinasight for contempt ng mga senador si Engineer Hernandez dahil sa di pagdalo sa pagdinig. Inungkat din ng mga senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi nga sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni Bonoan bilang kalihim ng DPWH. Ayon sa Pangulo ay dahil sa command responsibility. Basically, that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. Sec, anong punto bakit ka nag-resign? Sabi mo naman hindi ka mag-resign. Well, I think it's been lingering na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung pa mapurso lahat yung
institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to for somebody else to take over, fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bunoan, meron na raw silang natuklasang mga ghost project. Meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Ang pumalit sa kanyang Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ang courtesy resignation sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang mga kalakaran sa pagbablacklist ng mga tiwaling kontraktor. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Inihahanda na rin ni Pangulong Marcos ang kautusan para buuin ang isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. The Independent Commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Kinausap din ni Dizon ang DTI para sa malawakang revamp ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim nito. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson, may conflict of interest dahil ang PCAB ang tagabigay ng lisensya sa mga kontraktor, pero 2 sa 3 miyembro ng board nito ay kontratista umano ng gobyerno. Ayon kay Lacson, may mga aligasyon din ng accreditation for sale. Bumuo na ang DTI ng fact-finding team para sa investigasyon sa PCAB. Ang PCAB, inaming may mga kontraktor nga na miyembro ng board. SIAP itself, has already issued a board resolution stating that a third party will be investigating all of the members of the board of PCAB and the other boards in SIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the 3 of you, the powerful 3 in PCAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Magkakaroon din daw ng third-party investigation ang Construction Industry Authority of the Philippines para silipin ang anomalya umano sa paglisensya sa mga kontraktor. Hindi nyo ba alam na gano'n ang kalakaran ngayon? Na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas ng ibang kumpanya? When a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. We do a lot of investigations and we also resolve a lot of cases. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.